Last week, ang article ng Biology Confession is Article 5. Yes. So, mula 3, tumalon ng 5 kasi hiningnan namin yung mga subject ng articles. So, pinagsasama-sama namin yung magkakonekta. So, yung 4 and 6, kasi yung 4 is the canonical books, and then yung 6, which is the difference between canonical books and the Apocrypha. So, tingnan natin. Medyo mahirap to. Nag-aralan ko talaga. Medyo nag-review talaga ako dito. So tingnan natin. So, maaaring ba sa atin hindi tayo pamilyar sa mga books na maaaring pambugitin. Una, punta muna tayo sa ating canonical books, which is na ating ang ginagamit ngayon. Pero bago tayo dyan pumunta, ay tayo muna ay sa ating text magsisimula, which is ating text ay ang Biology Confession ng ating Article 4 and 6, which is ang aking text na kinuha, which is Luke chapter 24, verse 27. Sabi dito, And beginning with Moses and all the prophets, he interpreted to them in all the scriptures the things concerning himself, which is Jesus Christ. Tayo manalangin. Dakilang Ama, kami ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Ngayon nabigyan mo kami ng karunungan sa hapong ito sa pag-aaral ng iyong salita. Itong dahilan kung bakit kami nagatipon upang lalo naming maunawaan ang aming pinanampalatayaan, mga bagay na salita na iyong binabahagi sa amin. Tunay nga kami, binigyan mo rin ng karunungan bilang mga tao, kakayahan mag-isip at mag-obserba. Gayun pa man, ang iyong paggabay pa rin ang ang aming inaasahan at ang iyong banal na espiritu na kumilos sa bawat isa sa amin. Muli maraming salamat, Ama. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yung text muna natin. Ito, yung text na ito, ang context na ito, yung time na resurrection si Christ, tapos yung mga apostles niya, yung mga apostles niya nag-uusap-usap nung nag-resurrect kasi yung mga kababayan, sabi nila, si Jesus Christ, pinuntahan namin yung puntod ni Jesus Christ, pero wala kaming nakita ron na bangkay, wala yung bangkay. So maraming speculation, may nagnakaw doon bangkay. Pero sabi ng kababayan, may nagsabi sa kanila, sabi ba tila ba anghel na wala dito ang si Jesus Cristo. So Jesus Christ kasama nila, hindi sila nakikilala, yung nakausap. So nagtanong si Christ, ano bang pinag-uusapan na itong usap-usapan sa paligid? Ganun talaga nung panahon na yan, wala pa namang social media noon. So chika-chika lang sila, parang mga marites din na usapan. Sabi ng mga apostles, hindi mo ba nababalitaan ang nangyayari dito na may isang propeta, na tila propetang great prophet, great sage, na pinarusahan dahil isinuko sa mga rulers ng templo at siya pinapako, pinapatay at ngayon ay nawawala ang kanyang bangkay. So sabi niya, di ba, sabi ni Christ, hindi pa nila nakilala, di ba dapat malang mangyari yan sa mga, yan ang sinabi ng mga prophet na dapat mangyari yan sa kanya. Ba't kayo pa ay tila nagtataka? Parang nakikichismis si Jesus Christ. So ano bang chiga niya dyan? Parang gano'n. So alam naman natin kung ano yung ibig sabihin niya. So ito yung binanggit niya, na lahat ng sinabi ng prophet, ng prophecy, ang kagandahan dito, binanggit niya na lahat, mula sa prophet, kay Moses, all the prophets, interpreted them in all scripture the things concerning himself. So yung question ni Christ, questioning na nakikita mo pa rin yung kawalan nila ng paniniwala sa sinabi ng propeta na itong si Kristo ay siya na nga yung Messiah. So, ganun pa rin talaga yung problem nila. At maging yung mga disipulo niya, hindi pa rin po maniniwala. Din panahon, di ba, nagpakita kay Thomas, sabi niya, hindi ako maniniwala hanggat di ko na ipapasok ang kamay mo dito sa tagiliran mo. So, meron pa rin talaga. So,
So binanggit ni Christ ito para ipatunayan na ang lahat ng mga binanggit sa Old Testament mga prophet na kanilang prophecy ay patungkol sa Kanya. So pinapakita lamang siya na talaga yung hinihintay nilang Messiah. Ngayon, anong kinalaman nito sa ating canonical books? Ayon dito sa Belgic Confession Article 4, sabi rito, we include in the Holy Scripture the 2 volumes of Old New Testament and their canonical books which there can be no quarrel at all. So walang contradiction. So nilinaw nila, in the Church of God, list below as follows. In the Old Testament, the 5 books of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. The books of Joshua, Judges, and Ruth. The book of Samuel, the two books of Samuel and 2 Kings. The 2 books of Chronicles called Paralipomenon. And the first book of Ezra, Nehemiah, Esther, Job, the Psalms of David, the 3 books of Solomon, which is Proverbs, Ecclesiastes, and Songs. 4 major prophets, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Kasi major sila, mahaba yung kanilang writings. Marami kanilang writings. And then, the 12 minor prophet, which hindi sabihin na porket minor ay less yung kanyang significance. Sinabi lang ito na major kasi mahaba yung mga writings nila. Yung mga minor may iksi lang. Which is Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Sa New Testament, we are the full gospel. New Testament tayo, Matthew, Mark, Luke, John, and the Acts of the Apostles, and the 14 letters of Paul to the Roman, the 2 letters of the Corinthians, to the Galatians, Ephesians, Philippians, and Colossians, the 2 letters to the Thessalonians, and the 2 letters to Timothy, to Titus, Philemon, and to the Hebrews. And the 7 letters of other apostles, 1 of James, 2 kay Peter, 3 kay John, at 1 kay Jude. And the revelation of Apostle John. Yung Jeremiah were included in the book of Lamentation. Yung kasama yung Lamentation by Jeremiah. Book by Jeremiah. So ito ang officially na ating ginagamit lalo ng mga reformer. Yung 66 books na ito. At sinabi, all scripture is God's breath. Ito yung kung bakit kinonsider nila ang mga books na ito as canonical. So hindi sila basta nagpili lang ng gusto nila sa mostly na accusation ng Roman Catholic, pinili lang kayo dahil yan ang gusto nyo. Pinili sila kasi meron talagang guide ng Holy Spirit na standard na ginamit. Sa time nito kasi, ito 16th century siya, diba? 16th century. Ito yung period of time of Renaissance, which is 14th century to 17th century. So, yung Renaissance, dito yung classical Greek, saan yung scientific, nag-boom yung scientific, tapos yung individualism. Kasi panahon na yun, yung feudal, kasi pag feudal, kings, ang mga kings kasi, kahit na hindi ka talentado, wala kang kakayahan, basta anak ka ng hari, ikaw magbisunod. So, lumawas dito yung sariling kakayahan, nakita yung kakayahan ng mga bawat isa. So, dito yung, I think, yung French Revolution dito nangyari, which is yung tinopple down yung feudal at yung merchant, yung siangat. At ganun din yung paglabas ng Reformation. This is also the time of Renaissance. So yung invention din ng printing press. So ang ideas, yung mga ideas ay mabilis na kumalat. Baga sa panahon na yun, yung panahon ngayon, social media, mabilis ng pagkakalat ng mga
communicate ng mga ideas. Pero sa kanila yung panahon na invento yung printing press. So nakakapag-publish siya ng book, medyo mas cheaper na siya. Di tulad dati na sobrang mahal mag-print. So ginamit din ni Lord ito na paraan. O Lord natin, hindi kumikilo siya sa history natin. Kahit anong development ng tao, hindi nakakalampas sa kanya at nagagamit niya for his own glory. So dahil dun sa printing press, nakapag-print ng mga Bible which is naging available sa lahat. Dahil ang panahon na yon, ang Bible ay isang Vulgate Latin ginagamit at hindi lahat nakakaalam. Ewan ko kung nakaabutan ko pa yung Latin na kung wala na siguro yun. Latin na pagtuturo, baga nagsasalita. Pero nung Spanish times sa panahon natin, yun, nagtuturo sila. So yung Bible, hindi talaga mababasa ng mga tao na ordinaryo. Kasi nga, Latin yun paano mo babasahin yun? So hindi siya available. So ito yung mga time saan yung sinasabi natin parang critical thinking, pwede na suriin yung mga bagay dahil nga nandun ay scientific, nag-explode yung scientific knowledge. Kaya yung pagsusuri, naglabas yung unang nilabas yata yung New Testament kasi doon na to answer sa mga Gnostic. Nagkaroon na ng New Testament na canon. Pero yung Old Testament, may ginawa ang mga Catholic, which is nag-include sila nung Apocrypha. Kasi Apocrypha, ibig sabihin ay hidden things. O grabe, hidden talaga. May mga sekretong bagay. So ito yung sabihin. So, kaya siya naging parang hiwalay. So, nagulat yung mga reformers, lalo na kahit na yung mismo sa kanilang mga priest ng mga Catholic, si Jerome, nireject niya yung Apocrypha tinest nila bakit nagkaroon ng canon kasi may mga Gnostic writings na lumabas para hindi magkaroon ng confusion, nagkaroon ng canon. Ngayon ang problema ay yung canon ng Old Testament. May ginawa, but not officially, may ginawa ang Catholic ng canon, which is include the Apocrypha, which pinag-aralan nila at may problema silang nakita. So, kine-question nila ngayon ang Catholic, which is ito yun, Apocrypha, sabihin natin. Yung Catholic sa mga bagay na yan. So, yun ang mga pagkakataon na nangyari sa time na yon. So may question sila kung bakit na-include yung mga ganun na hindi nasusuri. Ano ba yung pamantayan yung ginamit? So, may mga ganun ng question. Kasi nga, yung nagkaroon na ng scientific way of understanding ng mga bagay-bagay. So, hindi na kung paano masuri. Paano nyo nasabi na yan ay makasama sa Yan ba authoritative? Authoritative ba yan? So, yun ang mga question ng mga reformers ng panahon na yun. Tulad ng una, sinabi ang confession ng mga reformers, which is all scriptures, is God's breath. Kung sabihin, hindi ito idea na galing sa tao, which is idea ito na nanggaling sa Diyos, which people just inspired by the Holy Spirit, yung mga tao nag-write, na isulat yung mga sinasabi ng Diyos. So, Word of God was not sent or delivered by human will, but that men and women moved by the Holy Spirit spoke from God. This is the Belgian Confession number 3, Article 3. You can find this, isa pang problema nila ang isa pang dahilan kung bakit nabuo yung Reformation na canonical ng Old Testament, ng Old Testament. Kasi every book, may makikita ka which is either type of Jesus or revelation of Jesus Christ. O sabihin, baka nag-invento ka ng pastor, sige, bigyan natin tayo ng example. O sige, yun na lang sa Genesis, seed of the woman. Sa mga law, sabihin na natin, nandyan lahat si story. Sa Judges, saan si Christ dyan sa Judges? Christ is the judge. Mga sablay yung mga judge sa panahon nila. Pero makikita ka ang resemblance na.
Isa sa nakikita ko yung kay Samson, di ako yun ha. Diba ano yung huling ginawa kay Samson? Yung binulag siya, tinali siya dun sa poste. So parang ganun din ang ginawa kay Christ na pinahiya siya. At ginulpi siya dahil nga sa ginagawa niya. Pero hindi siya si Jesus Christ. It's a better Jesus. Is resemble na makikita mo kung ano nangyari kay Jesus Christ. Which Christ also pinahiya rin siya sa gitna ng mga kaaway niya. And then sa Ruth. Siyempre si Ruth, siya eh. Mababait woman si Ruth. Pero ang revelation kay Jesus diyan, yung tinatawag na ang kinsman redeemer. Di ba pinakasal ni Moab si Joab, Moab, sino bang king yung pinakasal niya si Ruth. Kasi yung yung Boaz, si Boaz yun. Tapos yung master ni yung babaeng nangalaga kay Ruth ay wala ng anak. So yung nagkaroon sila ng anak, so yung nag-redeem doon sa kay Naomi ba yan? Si Naomi. Redeem siya sa kanilang kalagayan. Tulad niyang sinabi ko nga, yung umaalala niyo tungkol sa isang balo at walang anak na matay, which is the redeeming, the redemption. And then kay Esther, paano mo makita kay Esther? Kaysa Esther, di nabanggit kahit isang word yung salitang Lord. Pero makikita mo yung isang imahe which resembles Jesus Christ. Yung saan si Mordecai, kung maalala, si Mordecai ay naging saksi na nakarinig siya ng usap-usapan tungkol sa pagplat ng king ng time na yon, which is asawa ni Esther. Si Esther ay pinsan ni Mordecai na yun ang winarningan niya yung king may paplat na pumatay. Pero nakalimutan ng king sino nagsabi niya kasi hindi siya na-in-honor. Ito isa si Haman, which is sobrang yabang kasi binigyan siya ng kapangyarihan ng king, which is halos second in command siya. So, ang yabang niya parang nag-asta siyang hari. Lahat ng dumadaan sa kanya dapat yumukod. Si Mordecai ayaw yumukod sa kanya. So, nagalit siya at nalaman niya mga Hudyo. Hudyo to si Mordecai. So, ang kanyang paggaganti, hindi lamang kay Mordecai, kundi sa buong lahi ng mga Hudyo. So yun ang naging problema. So nang time na yun, usap sila, sinabi niya kay Esther, may ganitong plot. So, paano siya liligtas? So, gumawa ng paraan si Esther, sige, kakausapin ko ang hari. Gumawa siyang paraan para makausap ang hari, yung problema. So, tinanong niya, si Haman, sabi niya, kasi kinuwento ni Esther kung paano nailigtas si hari sa plot ng kalaban sa pamamagitan ng Mordecai. Tapos tinanong niya, binigyan ko ba ng honor yung tao niya? Sabi niya, hindi. Tapos sabi niya, sige, tinawag niya si Haman kasi second in command siya eh. Tinanong niya si Haman, anong sa tingin mo, ikaw bilang hari, ikaw hari, may isa kang taong nadidelight ka para bigyan siya ng honor, paano mo gagawin? So feeling niya, sa kanya yun. Kaya all the best na pwede niya maisip na siya ay i-honor, inisip niya kasi pero galit siya, nag-plot nga siya, gusto niyang patayin. Pakala niya siya. Pero nang sinabi ni Hari kay Mordecai, sinunod niya pero masama ang loob niya. Pero paano pinarada si Mordecai niya? Nakasuot siya ng king's robe, crown, nakasakay sa sa kabayo, at inalibot sa taong. Sabi, at sinisigaw, ganito ino-honor ang isang tao na ang hari ay natutuwa sa kanya. So, diba, napahiya siya doon. Ibig para sa kanya. Pero yun, nakita mo kung paano si Christ. Ganun din si Christ. Ganun din kay si Father kay Christ. Honor niya sa kanyang ginagawa. So, yun yung makikita natin. Makita mo yun sa entrance niya sa Jerusalem. Diba? Nakasakay siya sa asno. Winelcome siya na parang king. So, yun ang resemblance doon. So, makikita mo pa rin. So, ang nasa canon ng Old Testament, mayroong
pointing to Jesus Christ. Paano naman yung Songs of Solomon? Puro naman parang tungkol sa mag-asawa yan. Ito yung intimacy ng bride and the bridegroom. Sino ba yung bridegroom? Si Christ. Bride. So, yung relasyon. Bagamat medyo sa mag-asawa yan. Pero yun pa rin yung resemblance nun. So ito ang dahilan kung bakit pag-usapan ng canon. Pero hindi lamang yun dahil naisip nila yun. Na, ito yun, ito yun. Pero actually, si Christ mismo ang nagbigay ng canon ng Old Testament. Basahin natin, Siya na mismo ng Old Testament. Naman natin. Pero dito sinabi rin, God's breath, sinabi ko nga, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Pero yung mismo si Christ ang nagbigay, ano ba yung nilagay? Nakalimutan. I think sa John yun Yan, sa Luke chapter 24 verse 44. Sige, punta mo dyan. Talunan mo na lang kasi para makita natin. Mismo si Jesus Christ, the Old Testament, Luke 24 verse 44. Then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms." May binanggit pang apokripa? Wala. So dito na rin nakita ng mga reformers na mismo si Jesus Christ ang nagbigay ng canon ng Old Testament. So anything na writings na wala kinalaman sa Jesus doon ay hindi kasama sa canon. Yun yung isang basihan nila. Yun ang hindi ang kinukulit. So, tingnan natin ang apokripa. Kasi nagtatalon-talon ako. Article 16 tayo. Difference between canonical and apocryphal books. Sige. Habi rito, we distinguish between the holy books and the apocryphal ones, which are the third and fourth books of Esdras, the books of Tobit, Judith, Wisdom, Jesus, Sirach, Baruch, what was added to the story of Esther, the songs of three children in the furnace, the story of Susanna, the story of Bel and the dragon, the prayer of Manasseh, and the two books of Maccabees. The church may certainly read these books and learn from them, as far as they agree with the canonical books. But they do not have such power and virtue that one could confirm from their testimony any point of the faith or the Christian religion, much less can they detract from the authority of the holy books. So, familiar ba kayo sa mga books na ito? Yes. Honestly, di ko pa nabasa lahat to. So, may idea na rin ako sa iba. So, ang problema sa mga books na ito, hindi malinaw ang source kung sinong gumawa sa kinukonsider. Kasi, kinukulit ng mga reformers yung pagkakagawa ng kanilang canon. Bakit kasama yan? Ano ba yung standard na ginamit nyo para masama diyan? So, yung question ng mga reformers ay yung mga Katolik, simula pa lang, ano na sila sa mga reformers kasi yung sola scriptura nga, hindi nireject nila yon. Kasi ang problema sa mga Katolik pag sila ay kino-confront tungkol diyan sa canon nila sa kanilang ginawa, hindi nila masabi
Ang problema kasi, meron pala silang pinaprotectionan. Either, ang nangyayari kasi, yung bakit ni-reject nila yung Sola Scriptura? Kasi ang ano lang naman ng Sola Scriptura, which is the Word of God, is the authority. Ang problema ng church, pag nagkanari, yung kanilang, yung Word of God, nagsabong sa kanilang tradition, masama ba yung tradition? Hindi lahat. Pero pag yung tradition na ginagawa contradicts to the Word of God, sino yung mas may authority? Dapat. Di ba? Word of God. Problema sa Catholic, pag nagsabong yung dalawang yan, ang nananaig yung church tradition. So may mga ginawa na sila na mahirap nilang tanggalin sa feeling nila mawawalan sila ng mga kanilang parokyano o somehow kanilang miyembro. So makikita natin mamaya yan, yung mga tradition nila, kung bakit nila-justify nila yung kanilang tradition. Kaya pinanatili nila kahit na questionable yung pagkakasama yan ng canonical books. So ang ginawa ng mga Katolik, ng Roman Catholic, imbis na sagutin yung question, yung tanong, yung critic sa kanila, ang ginawa nila, officially, gumawa sila ng canon. O ito kayo ngayon. Wala na kayo. So ang nangyari, instead na yung scripture ang may authority, ang nagkaroon ng authority is the church tradition and mismo yung politika ng church. So ang ganun ang naging problema. Masyadong makapangyarihan ng panahon na yon yung church ng panahon na yon. So parang equal sa power ng emperor. Kaya ganun ang nangyari. So dito, ang mga reformers, sinasabi nila, ginagawa natin ang nagkakaisa naman sila talaga sa Catholic sa paggawa ng canon to battle the Gnostic and some false writing. Lalo na yung mga Anabaptist, meron silang problema doon. So yung Anabaptist, paano ba may kinalaman ng Anabaptist sa canonical sa pag-establish ng canon? Si Guido de Prey, sinasabi niya, ito ang dahilan kung bakit kami kine-question natin yung canonicity nyo kasi nagkakaproblema tayo sa Anabaptist. Yung Anabaptist is somehow, may mga Anabaptist na okay naman sila pero tulad din sa panahon natin, may tinatawag tayo, may conservative sila at meron extreme Anabaptist. Panahon natin, meron din tayong right, extreme, sobrang conservative. So, ganun yun. So, merong yung problema talaga ng panahon yung extreme na Anabaptist, which is ang kanilang itsura ay parang mga Pentecost sa panahon na ito. Meron sila sa resemblance. Ano yun, yung resemblance, yung pagkapareho nila? As spirits leads. Ganun sila. So, anong ang pakiramdam nila, kung anong gusto nila. So, the time nagkaroon ng isang extreme na Baptist na nagkaroon ng kapangyarihan sa lugar sa Germany, sa Munster. Kasi yung mga Anabaptist noon, kinokondemn ng mga ibang bansa kasi sa kanilang ginagawang hindi tama. So, para silang mga refugee, mayroong nagyumakap sa kanila o may nag-adapt sa kanila, which is a Munster, yung lugar na yon. At naging problema sila. May isang extreme na Anabaptist at ng preacher na sinabi niya siya na yung hari kasi nasa kanya yung Holy Spirit. Siya na ang kanilang paniniwala yung panahon na yun, darating na yung Lord. So kailangan itapon niyo na yung lahat ng bagay which is ang mga bagay na exubari wala na yan. At lahat ng mga unbeliever ay dapat mamatay. Parang ganun kasi nila yung extreme. So naging anarchy yung extreme kaya yun ang naging dahilan kung bakit sila kinwestiyon yung reformation na yun, ng canon na yun. So ang naging problema, since galit sila yung mga Catholic sa reformers, pagkatapos nun kasi yung Anabaptist na extremist na yun na naging king ay later on nagka-problema rin ng mga Catholic at sila ay binagbantaan na patayin sila kasi tinuturing sila ng mga Anabaptist na sila rin unbeliever, kasama sila at papatayin din sila. So nangamba sila sa buhay nila
At gumawa sila ng paraan, humingi sila ng tulong sa mga militar sa paligid, sa bansa na yun, para puksayin at pigilan sila. So nagkaroon ng paglalaban, which is later on ay pinatay nga yung nagpasimunong Anabaptist, pati yung mga miyembro, inubos sila. So iskandalo na nangyari doon at sobrang nakakatakot. Ang ginawa naman ng mga Katolik ay sinakyan yung ganong trend at ibinaling nila sa mga reformers. At sinabihan nila, ganito rin mga Anabaptist din yung mga yan, parang ganon din. Pero sabi ni David, hindi nga, kami nga kumukontra rin kami sa Anabaptist since galit sila, sinakyan nila yung trend yung medyo mainit na yon. Ibinintang nila na ganon din yung mga reformers. So, si Debris ay pinapatay rin sa panahon na yan. Pero, hindi yon napigilan yung nangyari hanggang ngayon na nakaabot. So, gano'n ang nagiging madugo. Actually, madugo yung history ng pagkakabuo pala ng canonical natin. So may namatay dahil lamang sa pag-question ng canonical books kung bakit ito ay dumating. So, bakit ngayon nag-exist pa rin? So, may mga bagay na nangyayari hanggang ngayon. Nababasa niyo ba yung Catholic books, ang Bible ng Katoliko? Which is mayroon na apokripa. Makikita natin doon yung mga extra na yon. So, nandun pa rin. Kasama natin. So, isa ang bagay kung bakit ang problema, ang naging difference natin, kung bakit nireject ng mga reformers ang apokripa. Una ay yung errors and contradiction and problems sa apocryphal books. Ito yung pina-question nila. Isa lang sa mga example ito. Yung teaching, may contradiction. There is a teaching that the person can be saved by works. Alam natin na malinaw sa ating Bible na hindi tayo save sa ating ginagawa, kundi dahil sa grace, through faith, sa ating Panginoong Jesucristo. Gawa ni Christ, hindi gawa natin. Sa Tobit, chapter 12, verse 9, kaya sinabi ni Gabi, ang dami mong text tungkol sa apokripa. Katolik na ba tayo? Hindi tayo kasi familiar dito, actually. So, lalagay ko lang yung text para sabihin, sinisiraan ko lang yung Katolik. Hindi, nirito yan. Tobit, sabi dito, for almsgiving delivers from death, and it will forge away every sin. Mawawala palang sin. Almsgiving lang. There who perform the deeds of charity and of righteousness will be fullness of life. Yun lang pala yun. So, nakita mo, magbigay ka lang pala ng almsgiving, pwede ka nang mapawalan sala. So ito yung bagay kung bakit naka-include sa Bible yung apokripa. Kasi, di ba, yung sa charity yung Katolik mataas yung tingin nila sa charity. Kasi charity naman talaga is love. Giving naman talaga. Hindi naman masama magtulong, pero kung ito yung magiging basihan mo ng kaligtasan, magkakaproblema tayo. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan si Christ. Kaya mo pala iligtas sarili mo almsgiving lang So, ito yung problema kung bakit hindi nila inaalis. So, meron pa isa. Pinaka-popular sa lahat. Dito ko lang actually nakita, hinahanap ko sa Bible to kung paano sila ma-justify dito, yung purgatory. Dito lang pala yun sa kanilang apokripa makilinaw nakikita kung bakit sila. Sa 2 Maccabees, chapter 12, meron kayong mga Bible dyan kahit siguro yung sa inyong phone, yung meron naman kayo, type nyo lang yung klase ng Bible is RSVCE, which is Revised Standard Version, Catholic Edition. Nakita mo dyan. Maccabees, sabi dito, so they all bless the way the Lord and the righteous God, judge, who reveals the things that are hidden. Kaya nga apokripa pa, hidden. And they turn to supplication, praying that the sin that have been committed might be wholly blotted out.
the noble Judas, hindi ito si Judas na ano, kasi Old Testament to dugtong. Si Judas parang itong Judges, exhorted to the people to keep themselves from sin, for they had seen with their own eyes what had happened as the result of the sin of those who had fallen. He also took up a collection, man by man, the amount of 2,000 drachms of silvers, and sent it to Jerusalem to provide for sin offering. In doing this, he acted very well and honorably, taking account of the resurrection. For if he were not expecting that those who had fallen would rise again, it would have been superfluous and foolish to pray for the dead. But if he was looking to the splendid reward that is laid up for those who fall asleep in godliness, it was holy and pious thought, therefore made atonement of the dead, so they might deliver by their sin. So may practice pala sila nun. Kasi anong context nito? Ito yung si Judas ay para siyang mga freedom fighter ng mga Hudyo. Actually ang context nito ay paghihiganti ni Judas. Kasi may nakita siya na merong mga Hudyo na binitray, na sinabi, nagkaroon ng problema, nag-away-away. Sabi, para magkasundo tayo, may kasunduan tayo. Yung kalaban nilang gustong pumatay sa mga Hudyo, kinausap mga leaders at sinabihan na, sige, punta tayo sa lugar, mag-usap tayo para maging maayos tayo. Pinasakay sila sa barko. At ang ginawa, yun pala yun ay parang ambush. Pinapatay lahat ng mga Hudyo sa barkong yun. So nakita at nalaman ni Judas yun. At galit na galit siya na gusto niya gumanti. So ginawa niya, gumanti siya. Nilusob niya yung mga lugar sino pumatay ng mga Hudyo. So yung parang ang tingin na, kung babasahin mo to, parang sa mga judges. Ganito yung ginagawa ng mga judges. Pero iba-iba sa judges. Kasi ang naging problema sa judges, yung sin ng people niya. Bakit sila nagka-problema? Dahil sa sin ng kanilang people. Nire-redeem sila sa sin. Hindi higante. Ito, higante ito Oo, parang ganun yun. Gusto niya naman higante. Paano nagpapakahiro? Nadating. Hero siya. So, yung mga namatay, maraming namatay. Tapos yung mga namatay, chinek up niya yung mga namatay ng mga Hudyo. May nakita daw siya ng mga parang papel, which is with image of the Diyos-Diyosan. Tapos sinabi, ang kinunclude ni Judas, ito ang dahilan kung bakit sila namatay. Dahil nga sa kasalanan ng idolatry. So, paano natin mariredeem to? Paano sila... Kasi wala na pag-asa to, sabi ni na paano sila maligtas. So, ang ginawa ni Judas, kasi naniniwala siya sa resurrection, nabigay ako ng silver para sa kanilang, para sa mga patay na para sila ay na-save. So, parang prayer for those who are dead. So, yun di ba ang idea ng purgatory? Oo. Yun ang idea ng purgatory na pwedeng pag-pray yung mga namatay na para iligtas sila. So, ito ang dahilan kung bakit ayaw alisin ng Catholic. Sinama nila ito. So, ito naman ang nakita rin ng mga reformers na parang questionable. So, pwede palang iligtas ng silver ang mga patay yung para mailigtas sila. So, diniscredit na uli si Jesus Christ, which is the law na talagang magliligtas sa atin. So, ito yung mga nakita at connection. So, yung mga Katolik, ayaw nilang bitawan since nandun na yung kanilang tradition. Sabi ko nga, nananaig sa kanila yung tradition, church tradition, instead of the authority of the word. So, ganito yung mga critic ng mga reformers sa mga Katolik. So, meron pang isa. Hindi ko na naibanggit. Natin. May katuruan din, sinasabi sa Baruch. Sa Baruch
Baruch. O Baruch ba yun? Baruch magkaba. Ano kung Baruch yun? Baruch o Baruch. Bahala na kayo. Na yung nakikinig daw ang Diyos sa prayer ng mga patay. Oh. Oh, grabe yun, sabi ko. Saan ba yun? Sabihin mo, nag-iimbento ka na ng pastor. Yung siraan mo talaga eh. Yung tulad pinag-usapan kanina, di, yung mga tayo natutulog lang, kaya pwede mag-pray. Saan ba nabasa yan? Ngayon, Baruch chapter 3 verse 4. O Lord Almighty God, Almighty God of Israel, hear now the prayer of the dead of Israel. The children of those who sinned before you, who did not heed the voice, lead their God to that calamities which clung to us. Binasa kong iba-ibang translation na ito, pero ano pa rin. Pero meron din kasulat kasi doon, hear the prayer of Israel. Binago nila, pero yung Greek translation, dead talaga ang nakasulat. Pero naman, yung pagkasulat nila, here, we are like dead, parang sinasabi niya, parang kaming mga patay na. Pero yung Greek translation, dead talaga, walang ano. So may mga ganong katuruan. So alam na natin kung bakit tayo ay nananalangin sa mga patay natin. Nasabihin na, panalangin mo naman kami. Sino ka man, yung ating tatay, panalangin. So, ganon ang idea kung bakit dito natin nakita na bakit sila may ganito. Na pwede palang manalangin ng patay. So, pinapanalangin nila. Kinakausap rin nila yung patay. Which is, ipinagbabawal ng Diyos. Old Testament pala na huwag niyong kausapin ng mga patay. So, nakita nyo, saan Diyos sinisiraan? Pero nandun eh, bakit nila hindi inaalis? So, bakit nire-reject? Yun yung mga contradiction na errors na somehow, dahil kaya mayroong indulgences yung mga Katolik tungkol lalo na sa mga patay. Kaya pinagpe-pray po yung mga patay. Naalala ko, nanay ko pag umuwi dito, hindi ko maano yan, sarado Katoliko siya. Pagsisimba siya kasama ako sa Katoliko. Gugulat lang ako, may binabanggit yung pare tungkol sa lolo ko. Yun pala, bayad siya ng ano para pag-pray yung patay. Pero magbabayad ka dun sa pare, siyempre. Babanggitin niyo sa misa yung pangalan na yan. Ano ko, inusis ako, paano yun? Sabi, nagbayad siya. Nagbayad. Yun na ngayon. So, yung ganong tradition ng Katolik ay hindi nila maalis. Kaya nila na-justify kasi ito nga, meron silang sinasabi. Pero nire-reject ng Reformers, which is questionable naman talaga. Bakit ganun? Makikita mo na wala na talaga, nawala yung role ni Christ sa ganong aspeto. So, malinaw, ang pinaka-masasabi ko na standard kung bakit siya kasama sa canonical books, na every book dapat na makita natin, which is pointing to Jesus Christ. So, lahat yan, sariin yung nasa canonical books, merong revelation dyan, pointing to Christ. So, marami yan. Ba? So, Leviticus, the high priest, yun yung scapegoat nandun. Ba? Numbers, cloud of fire. Typified, saan sina-typified si Jesus sa Numbers, sa bronze serpent yung tinaas sa Moises. Si Joshua, yung commander of the army. Si Kings, reigning king. Sa Ezra, yung type siya si Zerubbabel, rebuilder ng temple. Diba? Dahil I will sisira ang temple and I will rebuild it. So makikita mo, marami dyan. Sa Psalms, napakarami sa Psalms. Sa Isaiah, marami siya. So, hindi mo matatanggi
kung hindi sama. Sa Lamentation nandyan, Jeremiah, Ezekiel, Son of Man, Daniel, Son of Man, coming clouds of heaven, Hosea. O saan mo makikita yung type of Christ dito sa Hosea? Yung bridegroom, pinakasalan niya ang prostitute. Yan. Siya yun. So makikita natin yung sa Habakkuk, great evangelist, sa Zechariah, the pierced son. So lahat yan, nandun si Christ. Kaya na-include sila. And pinatibay pa yan nung sinabi ni Christ. Yung lahat ng sinabi ng prophet patungkol sa Kanya. So yun ang basihan, ang standard ng mga reformers kung bakit nila in-include. Dahil may pointing to Christ. So, kung interesado kayong basahin ang Apokripa, walang problema. Suriin nyo kung bakit hindi siya naisama. So sabi naman ng mga reformers, pwede nilang basahin para pag-aralan, pero nakita nila na wala siyang kapangyarihan, wala siyang bigat to be authoritative. So yun lang naman ang gustong kino-contest ng mga reformers sa Catholic. And the history na nangyari na history hanggang ngayon, nandyan pa rin. So may Bible ang mga reformers, yung mga tinatawag nilang yung mga rebelde, yung mga kaya meron din Bible ang mga Catholic. So Jesus or the apostle never quoted the apocryphal books. Never binanggit ni Jesus Christ ni isa din sa apocryphal book. Isa pang standard na ang kanilang binasihan ni hindi kinote ni Jesus Christ. In the authority of the scriptures in the church tradition, nabanggit ko na kanina, instead na yung may authority dapat ang scriptures, at pag nagsabong ang authority ang scripture and the traditions, problema sa Catholic, ang mas nananaig yung church tradition. Na dapat ang mas nangingibabaw, which is the authority of the Word of God. Jesus' statement about Old Testament and Apocrypha is not Jesus Christ Himself gave His church the canon of the Old Testament. Yun na nga, siya na mismo nagbanggit with Luke 24 verse 44. And He said, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." So anything that pointing to Jesus, yun yung sinama nila sa canonical. So ito ang dahilan kung bakit iba ang ating Biblia sa Biblia ng mga Katolik. So lahat, ano bang ang matutunan natin? Masasabi ko lang, the 66 canonical books of the Bible are enough for us to know our great sins to God. And then we cannot save ourselves but because of His great love. Not only because of His great love. He sent His Son, Jesus Christ, to save us by dying on the cross. This is the redemption plan of God that His Son fulfilled, that binds the 66 canonical books of the Bible. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa wisdom at sa karunungan nito na linaw na hindi siya madalas na di-discuss kung bakit ang mga books na ito ay nagsama-sama at ang mga books na ito hindi lang iisang author, hindi lang sa isang bansa nang galing, hindi lamang sa isang continent ito nang galing, ngunit na pagsama-sama ito na hindi dahil sa ang galing ng kanilang pagkakasulat, hindi dahil sa mga nagsusulat, ngunit dahil sa mensahe mismo na nakasulat na ito, na iisa lang ang tinutukoy, na merong darating na tagapagligtas,
na at ito ay tutuparin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito ang siyang bumubuo, ang siyang nagbabind o nagkakaisa sa 66 books na ito na sinulat ng iba't ibang tao, sinulat ng iba't ibang kultura, sinulat ng iba't ibang panahon at sitwasyon, ngunit nagkakaisa sa pagre-reveal kung paano ililigtas ng Diyos ang kanyang mamamayan sa pamamagitan ni Hesukristo. Panginoon, maraming salamat sa wisdom na ito. At alam namin kung ano man ang mga bagay na darating, mga kaalaman na maaaring bago, inireveal mo na lahat, Panginoon, tinupad na ng aming Panginoong Kristo ang narapat niya gawin. At ang hinihintay lang namin ang darating ay ang katuparan ng muli niyang pagbalik kung saan na kami isasama. Panginoon, patuloy mo kaming gabayan at ingatan sapagkat maraming karunungan na simili karunungan na maaaring malaman ay maaaring magligaw sa amin. Pero Panginoon, tinuro mo na sa amin na ang Ikaw lamang ang aming tagapagligtas pagkat kailangan namin ng tagapagligtas pagkat alam na inireveal sa amin ng iyong salita na kami ay makasalanan at hindi namin kayang iligtas ang aming sarili. Kaya nangangailangan kami ng tagapagligtas, walang iba kundi ang aming Panginoong Kristo. Siya lamang ang maaaring magbigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Apart from Him, we are nothing. At ang kanyang pangalan lamang ang siyang magbibigay kaligtasan. Ang lahat ng mga nilalang sa mundong ito, ang lahat ng mga likha ay nalikha ng dahil sa Kanya. Ito ang pananampalatayang iniwan mo sa amin at tinatatak mo sa amin na ang aming Panginoon Kristo ay nagtanging Diyos, aming natatanging tagapagligtas at nagtanging naming pag-asa. Muli, maraming salamat. Ito aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.